wala kayo sa bake namin. O, diba? Hi guys, good morning! Ngayon ay ipapakita ko sa inyo itong bagong membro ng aming pamilya. Kasi guys, guess what? Nanganak na ang aming inahin. At ayan, ang dami niyang biik. Tingnan niyo naman guys, hindi na malaki yung tiyan niya. Yan o, gatas na lang ang meron dyan. At ngayon ay ipapakita ko sa inyo itong mga biik namin. O, di ba? Ang cute. Buyag. Guys, mga biik. O, sineparate ng kuya ko kasi maliit pa. Baka matabunan sa inahin. Ang dami nila. Buyag. 14 na biik yan guys. Dik. Wow. At ayan guys, ipapalabas na ni mama itong mga biik namin na 14 na biik kasi magpapadidi na yung inahin. Kasi yung inahin guys ay katatapos ng kumain kaya ngayon ay magpapadidi na siya. Ito yung medyo mahirap kapag bagong panganak yung inahin guys kasi kailangan i-separate yung mga anak para hindi niya matabunan. Kaya kapag magpapadidi ay kailangan nakabantay ka at pagkatapos naman magpapadidi ay lagay naman sa safety na lagayan itong mga biik para hindi matabunan sa inahin. Pero sobrang natutuwa kami sa aming inahin kasi sobrang bait niya. Sobrang maalaga sa mga biik niya. Pero ngayon guys ay hinawakan ko itong tali ng inahin kaya yung ulo niya ay nandito sa akin nakaharap, hindi doon sa kamama. Kasi kinuha ni mama yung mga biik. Alam nyo naman, yung mga inahin hindi sila gusto galawin yung mga biik nila or kahit naman aso, pusa, ganyan guys. Hindi sila gusto galawin yung mga anak nila. Kaya hinawakan ko lang itong tali para dito lang yung mukha niya, hindi doon kamama para safe si mama. At ayan guys, yung mga biik nilalamig sila kasi yung semento ay bagong linis namin. At ayan, basa kaya nilalamig sila. At nakakatawa guys, hindi sila marunong lumakad kasi siguro malamig kaya ganyan. Nakakatawa, tingnan nyo naman yung posisyon nila. Yung mga paa ng biik, tingnan nyo guys, nilalamig. Oh, hindi marunong lumakad. Hindi pa marunong maglakad masyado guys. Hindi pa marunong lumakad. Tindog lagi siya mo. Ayan guys, naghintay kami kung kailan higa itong inahin namin guys kasi magpapadate kami ng mga biik. Dito si kuya natutulog nung nanganak yung baboy namin, gumawa siya ng tulugan hanggang dito. Kasi nagbabantay siya. Nung hindi pa nanganak guys, yung baboy namin yung parang manganak na siya. Dito na si kuya, naglagay na siya dito. Kasi dito na siya natutulog. Naghintay siya kung kailan manganak yung inahin. At nung nanganak naman ang aming inahin ay dito na naman siya natutulog para magpadidi ng mga biik. Yan, oh. Diyan namin nilagay yung mga biik para hindi siya matabunan sa inahin. Yan. Kasi sobrang laki niyan. Maiipit yung mga biik. Yan sila. Marami-rami sila. Blessing yan. Sobrang laki na. 14 sila kabuok, lahat puti. At yan yung yan guys, buntis na din yan, tutulog na tapos na kumain. At itong isa ay hindi pa buntis. Yan guys, so, mahihiga na siya tapos magdiin na yung mga biik. Yan, ang hirap kasi humiga kasi ang laki niya. Good. Doon na kayo dik. Didi na kayo dik. Didi na. Ayan. Lumapit na yung isa. Itim yung buttocks. Oh, nani-plaster siya ma. Oh, kawaw sa inahan. Oh. Plaster siya kaya padidi na sa mga anak. Oh, na? Ay, ang galing. Ay, good job kayo dik. Sobrang bait nitong inahin namin ni guys. Wow. Tinang-didi na. Si mama naman. Kailangan talaga alagaan kapag ganito guys. Kasi hindi pa sila marunong magdidi. Maliit pa. Yan pa yung iba oh. Nilalamig. Yan sila. Ay. Isa, wala pa nakatulsol.
Sa ilalom. Dapat nakatuto lang yung uban. Napay wa katutoy? Ningilog oh, ningilog oh. Ningilog og didi. So yan guys, uuwi na kami kasi tapos na kami nagpadidi, pero sabi ni mama ay hindi na muna namin ibalik doon sa kulungan nila. Diyan lang muna kasi yung inahin ay hindi naman yan siya tatayo. Mamaya pa yan siya tatayo. So pabayaan muna namin yung mga biik na nandyan. Yung isa unang umihi pa kaya nandyan siya. So yan yung biik. Busog na yung iba nakatulog na. Nilalamig sila guys. Pero ito oh, nilalamig oh. Kapanganak pa lang kasi yan guys, mga 2 days ago. So yan lang guys, thank you for watching, bye bye.